ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, pangliwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo naway sumainyo. At sumayo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, simula ngayon ng panahon ng Adbyento. Ngayon din ang simula ng bagong kalendaryo ng liturhiya. Pagdating ang kahulugan ng Adbyento, panahon ito ng paghahanda sa Kapaskuhan at sa pagdating ni Kristo sa katapusan ng panahon. Naway ipagdiwang natin ang dakilang panahong ito bilang kaloob ng Diyos. Malugod nawa natin tanggapin ang pagdating ng Panginoon sa bawat yugto ng ating buhay. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at pagsisihan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya Sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan. Kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon, ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kaloob mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan
tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo'y ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang puon at makatarungan sa mga salaring, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Pag-ibig mo'y ipakita, ingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan
at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsipo muna tayong lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa unang linggo tayo ng tinatawag nating panahon ng pagdating ng Panginoon. Ito yung pinaka-transition, no? Kahapon lang ay nasa mga tinatawag tayong mga karaniwang panahon. Bumilang tayo ng 34 na linggo para lamang sa buong taon, kung kaya't maituturing din na ngayon ay bagong taon. So natapos ang liturhiya natin kahapon, no, sa pagdiriwang natin itong sa pagsalubong natin nito ring pagsisimula ng panibagong taon. Kaya hindi dapat mawala sa atin yung pagpapasalamat sa Diyos dahil natapos natin ang buong taon na punong-puno tayo ng pag-asa, punong-puno tayo ng ng biyaya na natanggap natin sa Diyos. At ngayon ay mananalangin tayo ulit na mabigyan pa tayo ng pagkakataon para kung anuman yung mga naging pagkukulang natin, anuman ang mga naging pagkakasala natin, ay maituwid o maitama pa natin. Bire mo, no? Nitong nakalipas na taon, no, sa liturhiya natin, ha? Nitong nakalipas na taon, buhay pa tayo. Marami tayong naranasang mga bagyo, naranasang mga pagsubok, mga away-away, maging sa politika, pero ngayon, buhay pa tayo at magsisimula na naman tayo ng ating paglalakbay para sa mga panahong ito ng paghahanda. Sabihin nyo nga po, Adbyento. So pag sinabing Adbyento, kalakip na dyan ay yung magpapasko na. Lalo pa, no? December 1 na. Magpapasko na. Bibilang lang tayo, ilang araw na lang. 24 na araw na lang. Pero kung sa ngayon ba, kung susuriin natin ang ating mga disposisyon sa buhay, masaya ka ba? Excited ka ba na magpapasko na habang tinitingnan natin itong korona ng Adbyento na unti-unti, kada linggo, masisindihan siya para tumaas ng tumaas yung excitement natin. Pero ang disposition mo ba, kamusta? Uy, ganun pa rin? Tulala pa rin? Wala ba yung, no, lagi bang taon-taon, no, ang ating nagiging pag-uugali ay imbis na maging masaya tayo, ay kung ano-ano ang ating iniisip na yung attitude na imbis na, yes, magpapasko na. Ibig sabihin, marami tayo kasing inaasahan na mangyayaring maganda. Kaya lang, baka yung iba sa atin, ang disposition, naku, magpapasko na naman. Na para bang, problema ba ang ihahatid ng darating na Kapaskuhan? O inaasahan natin na maraming solusyon ang darating sa araw ng Kapaskuhan, kaya nga naghahanda tayo, pinaghahanda tayo.
Sabi po sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, ito yung katuparan ng pangako ng Diyos. Dumating na, kung tutuusin, dumating na. Natupad na yung pangako ng Diyos. Inaalala na lang natin, ginugunita at ipinagdiriwang na lang natin, at inaasahan natin ang kanyang muling pagdating, na sana nga ngayon dumating na. Para bang, last year, hindi dumating. Yung literal na dumating. Pero kung tutuusin, araw-araw sa buhay natin, dumarating ang Diyos. Pero para lang dito sa konteksto nito, na dumating na siya nung una, inaasahan natin na siya ay darating na muli. Ito yung inihintay natin. Ito ay pinagdiriwang natin. Ito hinihintay natin. At habang hinihintay ito, ano ang ginagawa natin habang hinihintay natin? Kaya maganda yung payo ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica na suriin natin, tingnan natin yung ating pamumuhay. Na sabi niya, mamuhay tayo araw-araw ayon sa mga naituro niya na, mga natutunan na natin. At mismong si Kristo nagpapayo din sa atin na sabi niya, sikapin ninyo, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Huwag kayong mamoblema. Kasi hindi dapat tayo namomoblema. Hindi ko alam, laging, sa ngayon, pagpunta ko po dito, kasi dadaan ako sa Divisoria. Sobrang dami na naman ng tao sa Divisoria. At ano ang ginagawa? Naghahabol, namimili ng mga pang-decorate. Ano na nangyari dun sa pinang-decorate last year? Kailangan ba talagang baguhin na naman yung decoration? Bumili na naman ng bago? Kaya ka namomoblema. Kasi yung ipinambili mo last year, hindi mo pa nababayaran dahil sa credit card. Ngayon, pinoproblema mo na naman na kailangan mo na naman bumili. Lagi tayong naiiwan doon sa ating mga katakawan. Hindi lang katakawan sa pagkain, katakawan sa mga material na bagay na akala natin nakakapagpasaya sa atin na makapamili tayo ng marami, na uuwi tayo na marami tayong mga bit-bit. Di bali ng matrapping, di bali ng matao, basta't may hawak tayong bit-bit mula sa mga palengke, mula sa mga mall. Lagi tayong nauuwi sa ganyang paghahanda. Kaya pagdating ng araw ng pagdiriwang ng kanyang pagdating, pagod na ang mga tao. Stress na at namomoblema na kung saan pa magtatago dahil ubos na ang pera. Hindi sa ganyan tayo inaanyayahan na maghanda. Yung disposition natin, yung sarili natin, kailangan natin suriin. Paano nga ba tayo magdiriwang? Paano nga ba natin ipagdiriwang ito? Masaya naman kahit hindi tayo makapamili ng bago. Sinasanay lang natin ang ating mga sarili na ang nakapagpapasaya sa darating na Kapaskuhan ay kapag may bago. Pero ang ugali ng tao hindi binabago. Aanin mo kung lahat kayo nakabagong damit, hindi naman kayo nagpapansinan, hindi naman kayo nag-uusap, magkakagalit naman kayo. Aanin mo yung inihanda mong masasarap na pagkain, solo ka lang, gusto mong mag-isa, ayaw mo makihalubilo. So, sayang lang, no? Huwag ka nang mag-abala sa mga bagay o mga material na paghahanda. Ang kailangan mong ihanda ay kung paano ka haharap, kung paano ka makikipag-usap, kung paano ka makikihalubilo sa mga taong napakatagal mo nang iniiwasan, lalong-lalo na sa pamilya.
Kasi mahirap po yung, di ba, naghanda ka, pang picture lang, pang post lang sa social media para masabing, okay, nagse-celebrate ka, pero deep inside, hindi ka talaga nagse-celebrate, nalulungkot ka. Doon tayo sa totoo. Maging totoo tayo. Kasi lilipas din yan, no? Sabi nga, lilipas din yan. Lumipas nga yung nakalipas na taon eh. Ngayon, nandito ka, kaya lang, paano ka nga kasi naghahanda? At yun nawa, no? Muli, mga kapatid, yun sana at mas mapagtuunan natin ng pansin ang mga paalala sa atin ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na ang paalala ni Jesus na huwag nating gugulin ang ating mga isipan, ang ating mga sarili sa kung ano-anong paghahanda. Di natin alam. Baka mamaya, mangyari nga talaga lahat ng sinabi nito, bumagsak ang mga planeta, lumindol, haanin mo pa yan. Pero pasalamat tayo dahil nga nalampasan natin ulit ang mga unos na dumating sa bansa natin, unos na dumating sa buhay natin, na talagang taon-taon mayroong pag-asa. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, dumulog tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagwawalang-bahala at maging ganap ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan nawa ng mga pinuno ng simbahan ang buong sambayanang Kristiyano ngayong Adbyento upang maging mas makabuluhan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging matapat at matuwid nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa kanilang tungkuling paglingkuran ang kanilang mga nasasakupang mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng kapatid na may HIV, AIDS, para patuloy nilang maramdaman ang mapagkalingang pagmamahal ng sambayanan habang sila'y patuloy na lumalago sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpapakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya upang sa aming patuloy na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis, matahak namin ang landasin tungo sa kabanalan at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming namayapa at magkamit nawa sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo.
Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Puspusin mo ng kagalakan, pag-asa at pag-ibig ang aming mga puso upang madatnan kaming tunay na sumasampalataya kay Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon, ang alak at tinapay dala sa altar mo. Pati puso namin isip, tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Manalangin kayo mga kapatid Magsitayo upang po na. paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos
na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahen at mga dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay
at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.